Ang araw ulit sa mga kahito dyan. Ngayon, nandito ulit ako sa concrete pa ng lolo ko. Yan, so pang-anim na araw na po ngayon. And then, ngayon, ang ginagawa is nire-release po yung tubig. So, lahat yun itatapon at papalitan po ng bago. Reason kaya kailangan itapon at palitan ng bago kasi mga fingerlings natin naka-straight na po siya ng ganyan, walang galaw. So, ibig sabihin guys, nangangailangan na po yun ng pagpapalit ng tubig at saka talagang kailangan yung palitan ng tubig para maiwasan po natin yung mga may mamatay na fingerlings. Dahil mga maliliit pa po sila. O kailangan natin silang bantayan na maigi at kailangan yun, huwag niyong kakalimutan. Yun ang pinaka-importante guys. Pag nandyan, nakaganyan na po siya, naka-straight, walang galaw, 100% papalitan ng tubig. Kasi posibleng ma-acid na po yung tubig niya. And syempre, pag pinapakain kasi siya, meron silang natitira. So, ang tatandaan nyo rin guys, ang pinaka-importante, pag nagpapakain po kayo ng fingerlings nyo, ng hito nyo, kailangan ubos talaga yan. Wala pong matitira. So, ang ibibigay nyo lang sa kanila, yung kaya lang nilang kainin. Yan. Okay, so, nung June 8, nung nilagay siya, hanggang ngayon, ang namamatay pa lang is 3 fingerlings. Yan. Pero, pag nairaos natin to ng isang buwan, yan, malaki na yung pag-asa niyang lahat na yan ay mabuhay. Hito ng lolo ko, pang-anim na araw na niya ngayon. Ngayon, mapapansin nyo yan. Kasalukuyan kami magpapalit ng tubig kasi kailangan po. Kaya kami nagpapalit ng tubig kasi nakita namin halos 200 pieces na mga fingerlings is nakalutang straight na walang galawan. So, yun po guys ang lagi kong sinasabi ulit-ulit at medyo makulit tayo. Dahil kailangan po at importante po yun na pag nakalutang ay papalitan ng tubig. So 100% siyang papalitan ng tubig ngayon ng lolo ko. Magmula nung dinala siya dito June 8. Yan. So tignan natin guys kung malaki na sila. Yan. At kung gaano sila kalakas. Yan siya guys. So tignan niyo sila guys diba? Ang sisipag na nila Yan po. Lumaki na sila tsaka tumaba na rin. Yun Mailiksi, mga powerful na sila Yan. Ang sisigla nila ang gandang tignan.
Yan po, totally drained na po siya. And then, mapapansin nyo yung mga maiitim, yan, mga maiitim na yan, kailangan nyo po yan isprehan ng tubig. O, dahil beginner lang sila, wala kami ginagamit na pang pusit-sit itong maliit na ito. Yan. So yun guys, yung mga maiitim, yan 'di ba, malinis na to kasi tinapunan ko ng tubig kanina. So yung mga maiitim, kailangan po yan mawala, kailangan po yang isprehan. Yan po. Ay, kung mapansin nyo, andyan na sila, oh. Nasa baba na sila. So yung part na yun, yun nga po yung semento lang siya na puro. Para siyang kanal. Yan, kanal. So ito yung mga nandito, mga lupa ito. Lupa. So ito yung mga kailangan may balik ulit sa malinis, pero hindi naman yung sobrang malinis, kailangan lang mabawasan yung sobrang itim ng tubig. Ito kung mapapansin nyo, medyo nabawasan na po yung sobrang itim dun sa part na yun. Yan. Pero hindi naman po siya kailangan sobrang linis or ibalik nyo yung dating kulay ng lupa, kasi ang gusto ng mga hito medyo may matitira pa ring lansa. So kailangan may matitira pang kunting lansa yung kanilang tubig. Yan. So tapos ko na siyang na-isprehan, naalis yung mga sobrang itim ng lupa. Yun. Yun ang kailangan gawin guys, linisan. Yung kapapansin nyo, may kanal po siya dito. Ito purong lang to, semento. Yan. Yan po yung setup ni Lolo. Yan mga kahito. So 100% pong inirelease yung tubig. Yan, kailangan pong palitan. Kasi yun nga po, yung marami pong nakalutang. So mamaya, paglagyan natin ng tubig, ang ilalagay muna 50%. Yan. Pag nilagay na yung bagong 50% na tubig, yun guys, yung bagong 50% na tubig, lalagyan ulit siya ng 4 na kilong asin. And then makalipas ang isang oras, tsaka na pupunuin ulit, ibabalik natin sa 100% na tubig niya. And then mamaya pong alas 5, pakakainin na po siya. Ayun na guys, pinapandar na ng lolo ko, water pump. Ayan. So lalagyan na namin siya ng panibagong tubig. So ayun na. Kailangan nang lagyan ng bagong tubig. Masyadong malakas Ayun na, naglalangoyin na sila. Mama Isel, sobrang lakas. Kasi nakausog yun. So ayun guys, ito na po yung asin. Yan, kailangan po guys, lalagyan natin to ng 4 na kilong asin. Yan, bababaran siya ng 1 oras. After nun, tsaka na siya pupunuin 100%. Yan, 4 na kilo. And then pagdating ng alas 5 guys, pakakainin na po siya. Pansin nyo guys, ito na po yung mapuputik na inilabas sa concrete pan. Yan. Kaya ito po ay nalagyan na po ng bagong tubig, 50%. Yan, 50%, kasabay nun nilagyan na rin po siya ng 4 na kilong asin. And then bababaran po siya ng 1 hour and tsaka na po siya pupunuin. And then pagkatapos po nun, hapon na po siya pagkakainin. Yun po. After ng, yung ginawa namin na to, ito po yung proseso ng kung nagpalit kayo ng tubig. 100% na pagpapalit ng tubig. So, pag fingerlings lang po siya, bago lang po siya, pag inirelease nyo lahat ng tubig at pinalitan ng bago, kailangan din ng another 4 na kilong asin. And then, yun. Babaran siya ng kalahating oras. Babaran nyo po siya ng 1 oras. Pagkatapos po ng 1 oras, tsaka nyo na po siya pupunuin. And then pag puno na siya, magantay na lang kayo ng hapon.
And pakakainin na po siya. Kainin ko lang siya ng konti guys para makita nyo po sila. Ayan. Ito na po sila. Pang-anim na araw na po ito. Ayan. Siya nga po pala guys, para sa inyong kaalaman, bakit siya nilalagyan ng asin? So yan po yung pinaka-common question dito sa aking channel. So ang sagot po doon guys, kaya po siya nilalagyan ng asin dahil ang asin ay, ang gamit po niya para iwas fungus. Yan. So anti-fungus po ang gamit nung asin.